Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa iron, sa anemia at ang panghihina. Nakita natin na ang iron ay isa sa pinakakulang na nutrisyon sa ating katawan sa Pilipinas at sa buong mundo. Delikado po ito sa buntis at sa sanggol. Nakita nila na kapag kulang sa iron ang mga bata, mas mahina sila mag-aral at matagal matuto. At dun sa pag-aaral, pag binigyan naman sila ng iron supplement, tumataas ang IQ ng mga bata. At kapag kulang sa iron, nagiging mas matamlay o mas mahina sila, mababa ang immunity at ginawin. Kasi nga ang iron may epekto sa muscle, sa pag-maintain ng body temperature at sa ating immunity. Yun din mga nakakaramdam ng pagkahilo kapag tumatayo, palpitasyon at hingal, baka kulang kayo sa iron. Ano ang mga pwedeng gawin para tumaas ang iron sa katawan? Unang-una po, kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron, katulad ng karne, ng atay, ng patatas na may balat, itong mga green leafy vegetable, yung mga talbos natin, soya beans at soya milk, itong pula ng itlog, at itong dilis, mayaman po lahat yan sa iron, At ang tip nga natin, kumain din kayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C para ma-absorb ang iron ng katawan. Ang mga example nito, kamatis, dalandan, orange, kalamansi, suha, papaya, bayabas, lahat po yan mayaman sa vitamin C. At doon sa ating mga kabataan na lumalaki, yan po mga nanay, syempre sa paglaki nila, lalo na yung ating mga binatilyo, nagbi-build up ang kanilang muscle. So kailangan nila ng maraming iron at protina. So pakainin nyo rin sila ng mas maraming karne. At sa mga buntis, kumain po tayo ng ferrous sulfate with folic acid para sa nanay at para din dun sa ating mga bata. So in tablet form po yun. So kailangan yan ng mga buntis para sa nanay at sa kanilang mga anak. So sana po itong mga tips natin ay makatulong sa pagpaparami ng iron sa katawan, maiwasan ang anemia o anemic at mapalakas ang mahinang katawan. Salamat po.